Bunuin mo, Al. Bunuin mo. Bye-bye. Patingin nga. Ibigay mo na ang anak ko. Sayang naman, patay na agad nung isinilang. Hindi ako naniniwala. Ibibigay mo ang anak ko. Sige, ibabalik ko sa'yo. Dapat pa nga kitang pasalamatan dahil sa sanggol na to. Kung hindi dahil sa nabuntis ka ng hindi inaasahan. Paano ako makakapamuno ng maayos sa pamilya, Lu? At palisin ka ng walang daladala? Bakit mo ko tinititigan ng ganyan? Kung hindi dahil kay Guling Chuan, hindi siguro ganun kabilis mabibiktima si Ete, di ba? Ikaw at si Guling Chuan ang nagtulungan. Para sirain ako. Sisihin mo si Guling Chuan. Sino ba naman kasing nakaisip na buntis ka agad sa isang bises lang? Wala akong hihingin. Nakikiusap ako, ibigay mo ang anak ko. At may isa pang bagay. Yung angel steer ng pamilya Lu. Yung napakamahal na hiyas, nasaan? Ano ang gagawin mo? Pamana yan ng nanay ko sa akin. Huwag. Ibalik mo yan. Ibigay sa'yo, panaginip, mamatay ka na. May 5 milyon sa card na to. Ilibing mo siya sa tambakan ng basura at gawin mo ng maayos. Sa'yo na ang pera sa card na to. Kapag nakuha ko na ang sanggol na to, ang posisyon bilang babaeng pinuno ng pamilya ko, sa akin mapupunta. Sandali, may naririnig ba kayo? Parang iyak ng sanggol. Lin Jiao Jiao. Guling Chuan. Ang lahat ng inutang ninyo sa akin, babawin ko. Sige, alam ko na. Tapos na. Kumusta na? Hindi na sumasakit ang ulo mo? Nga, hindi na sumasakit ang ulo ko. Batang manggagamot, ikaw na ang huwatuo ng panahon natin. Ang galing! Andy, nakita ko na ang lokasyon ni Daddy. Magaling May daw. Papunta na ako. Batang manggagamot, huwag kang tatakbo. Mom, nakita na namin si Daddy. Hindi ko ba sinabi sa inyo? Wala kayong daddy. Huwag niyo nang banggitin ito ulit simula ngayon. Nakakaawa naman Ete, namatay ka agad pagkapanganak. Anak, hindi ka na ipagtanggol ng nanay. Momay, kung malungkot ka, ayaw na rin namin ng Daddy. 6 na taon na, oras na para bawiin ang lahat ng nawala sa akin. Sige, iuwi na kayo ni Mommy. Lucian King. Ikaw, buhay ka pa pala? Mamatay ka na. Lucian King, anong balak mong gawin? Nasaan ang anak ko?
Baliw ka ba? Sinasaktan mo ako sa harap ng maraming tao. Saktan ka. Kumpara sa ginawa mo sa akin noon. Ito na talaga ang pinakamaamo pa. Tatanungin ulit kita, nasaan ang anak ko? Lucian King, ang anak. Sinabi ko na ng malinaw noon, patay na ang anak mo matagal na. Kung hindi dahil sa'yo noon, nanliligaw ka kay Guling Juan. Bakit abot tayo sa ganito? Masama ka. Habang nandito ako, hindi kita papayagang saktan si Mommy. Nagkaanak ka na naman pala ng dalawang cute na bata. Lucian King, ang bastos at walang hiya mo. Tigilan mo. Tulungan mo ako. Ikaw talaga noon. Kasabot mo si Lin Jiao Jiao para ipahamak ako. Kuya Ling Juan, sobrang sakit na naramdaman ko. Sinundo kita sa airport, tapos sinaktan niya ako bigla. Miss, nananakit ka sa harap ng maraming tao. Dapat kang humingi ng tawad. Bastos na lalaki at masamang babae. Bagay na bagay kayo sa isa't isa. Ikaw, Ano bang sinabi mo? Sinabi kong wala kayong hiya. Andi Maido, umalis na tayo. Hindi ikaw. Bakit parang nakita ko na ang babaeng ito sa isang lugar? Kuya Ling Juan, sobrang sakit pa rin ang nararamdaman ko. Pwede mo ba akong ihatid pauwi? Tara na. Great Grandma, may bagong balita po kami ngayon lang. Bumalik na sa bansa si Miss Jiang King. Ano? Ang anak ni Mifang bumalik na? Buti naman. Aking mabuting kaibigan, buhay pala ang anak mo. Maghanda ka agad ng kotse. Pupunta ako agad ngayon para makita si Jiang King. Double tornado. Pabilisin. Great Grandma, ano pong nangyari sa inyo? Great Grandma, gising po. Great Grandma, ano pong nangyari sa inyo? Sasagipin ko siya. Akite thrombosis ang bara. Lola, gising ka na. Bata, ikaw ang sumagip sa akin. Salamat. Buti na lang nakasabay mo ako. Kung hindi ipatay na sana ako. Huwag kang matulala, dalhin mo na siya sa ospital. Oh, Sej. Lola, kumusta ka na? Ayos lang ako, anak. Buti na lang sinagip ako ng batang ito. Kung hindi mo na ako makikita, lola mo. Mabait na bata. Salamat sa'yo. Okay lang si Lola. Sinabihan ako ni nanay na maging matulungin. Lola, nasaan ang nanay mo? Andi, saan ka ba nagpunta? Kinakabahan na ang mommy mo. Ikaw na naman? Jian King, ikaw ang anak ni Mei Fang. Lola Gu, kayo po pala. Ay, mabuti naman. Ling Yuan, siya si Jiang King. Siya ang kasintahan na pinakasunduan ko at ni Mei Fang. Para sa'yo. Kasintahan? Pakakasalan ko siya. Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Lola, ako ang tunay na kasintahan ni Ling Yuan. Anak ampon lang ng pamilyang Gu. Wala kang karapatang magsalita dito. Lola, nakalimutan mo na ba? May anak na kami ni Ling Yuan. Tama ba, Xiao Nuomi? Mommy, pakasalan mo na si Daddy. Makinig kayo, mga anak. Ang tatay ninyo ay hindi isang walang pananagutang gago. Lola, hindi ako sang-ayon sa kasal kay Igu. Hindi rin ako sang-ayon. Tumahimik ka, lalaking yan. Anak, alam kong hindi siya karapat-dapat sa'yo. Pero ito ang huling hiling ng ina mo. Hindi maaaring pakasalan ni Ling Yuan si Lu Changking. Sa ngayon, hindi ko na kayo itatago. Ang totoo, ang etko, ay napakalandi, palaging nasa mga bar. Ang dalawang batang ito ay galing sa kanya at sa ibang lalaki, na kanyang nakasama. Kaya nga, siya lang ang nagbalik dito kasama ang mga bata. Lin Jiao Jiao, kung magsasabi ka pa ng katarantaduhan, pupulitin ko ang bibig mo. Ete, huwag kang magdadahilan. Hindi ko hahayaang lokohin mo. Si Lola at si Ling Yuan. Yun pala, isa ka ring babaeng haliparot. Hindi ba ganoon din si Igu? Asawa ng lahat. Daday, huwag kang makipagtalo kay Mommy. Dapat tayong magtulungan para protektahan si Mommy. Tumigil ka. At huwag mo na akong tawaging daddy. Guling Chuan, anak ko. Ikaw may karapatan sa akin. Masamang Daday, hindi mo kami kilala ni Mommy? Bibigyan kita ng maliit na parusa. Hoy! Ano? Naubos ang account ng kumpanya? 10 antas ang seguridad ng sistema, bakit biglang nawala? Ano? Ling Yuan, hindi ba mababang karote ang Gu Corporation? Paano kung wala ng pera? AME, alam ko na. Pera lang ni Ling Yuan ang habol mo. Hindi, Lola, nagkakamali kayo. Kuya Ling Yuan, ipinapangako ko. Nandito lang ako palagi para sa'yo.
Paano nangyari ito? Tangang-tanga. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Daday, ito ang maliit na parusa para sa'yo. Kapag sinigawan mo ulit ako, papabangkarutin kita. Ikaw. Ini-intimidate mo ako. Impossible, Kuya Ling Chuan. Isang bata lang siya. Paano niya nagawa? Hoy, bata, akala mo ba tanga kami? Gusto mo pa ba ng karayom? Hindi may daw. Mommy, sinabi ko na sa inyo, hindi maganda yon. Alam na, mommy. Nagkamali kami. Ibalik niyo ang pera kay Ginoong Gu. Narito ang pera mo. Nagpasya ko, si Jiangking at ang dalawang bata ay titira na sa gumansyon. Magpalapit kayong dalawa. Talagang hindi pwede. Si Lu Jiangking ay isang dayuhan lang. Anong karapatan niyang tumira dito? Kung hindi dahil kay Little Nomi, pinapalayas na kita. Kung kami nga ng mga bata ang titira dito. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa akin ng gago. Lola, sa tingin ko rin, hindi ito angkop. Angkop, sobrang angkop. Ling Chuan, magsalita ka. Mukhang talagang gusto ni Lola na tumira siya rito. Sige, payag na muna ako. Ipapaliwanag ko na lang kay Jiao Jiao mamaya. Sige, payag ako. Yehey, magkasama na sina Daday at mommy. Guling Chuan, sasabihin ko ba sa mga bata? Na ikaw ang tatay nila? Umiyak ka ng umiyak, hindi ka ba mapapagod? Araw-araw iyak lang ang alam mo. Walang kwentang bata, umiyak ka pa. Mali po ako, hindi na ako iyak. Kung hindi dahil sa'yo na nakatira sa Guling Chuan, sawa na ako sa'yo. Nanay, ang ganda-ganda. Lola, sa inyo po ba ito? Ang ganda-ganda. Mula ngayon, bahay nyo na rin ito. Yehey, Huy ete, ang bilis mo naman, kakasagot mo lang. Nakatira ka na agad, tumahimik ka, walang utang na loob. Dapat noon pa, hindi na tinanggap ng pamilya Lu ang pag-ampon sa'yo. Ulitin ko, sa bahay na ito, si Jiangking ang masusunod. Lola. Medyo sobra naman ang sinasabi mo. Dahil si Jiao Jiao ang nanganak kay Xiao Nomi para sa pamilya Lu. May kontribusyon siya sa pamilya Lu. sinabi ng lola na ayaw niya sa'yo. Bakit hindi ka pa umalis? Ang kapal ng mukha mo, ble ble ble. Disiplinahin mo ang anak mo at saka. Sa hinaharap si Jiao Jiao lang ang pakasalan ko. Huwag ka nang umasa. Kung hindi lang dahil kay Lola. Ayaw kong makisama sa isang tulad mong lalaking babaero. Sa iisang bubong. Mag-ingat ka sa sarili mo. Huwag mo akong guluhin. Andi, tara na. Ang tigas talaga ng ulo ng batang yan. Bato, pepel, ganting. Anak, alam ng tita na paborito mong pagkain ang hipon. Kapag bigla kang pinagbigyan, siguradong may masama siyang balak. Hoy, ikaw talaga. Anak, masarap talaga ang hipon na ito. Kung ayaw mo, ako na lang ang. Hindi ko sinabing ayaw ko. Ayos, mabait ka naman pala. Kuya, huwag kang kumain ng pagkain ng estranghero. Okay lang yan, bunso. Ang sarap talaga ng hipon na ito. Aray. Kuya, buksan mo ang bibig mo, titingnan ko. Momay, sumasakit ang tiyan ko. Momay, baka food poisoning ito. Dalhin natin si kuya sa ospital. Tulong. May tulong ba dyan? Anong nangyari? Lola, parang food poisoning si Maidu. Bilisan nyo, dalhin sa ospital. Ay, may mga tao talaga, kapag kinain ang masarap na pagkain, nagkakasakit agad. Kawawa naman ang buhay. Lola, may problema sa hipon na ito. Sino ang naghanda ng hipon? Halika rito, Chang. Lola, wala akong alam. Kakabili ko lang ng mga hipon na ito sa palengke. Lola, si Chang ang nagluluto sa bahay ng mahigit 10 taon. Masipag at maingat, hindi pa nagkakaroon ng problema. Baka ito ay, papapagalamit ng bata. Huwag kang magpapaloko, Lola. Tumahimik ka, assistant yan. Ipatingin ang hipon na ito sa laboratorio. Kung malalaman kong kayong dalawa ang may kagagawan nito, hindi ako magpapatawad. Andy, sumama ka sa Lola. Matandang Lu Jiangking. Kayong lahat ang nagtulak sa akin. Sino ang magulang ng bata? Ako. Kumusta ang bata? Malubha ang impeksyon, mataas ang lagnat. Mabilis na bumababa ang presyon ng dugo. Paano nangyari ito? Maidao, pasensya na, kasalanan ko. Hindi kita naalagaan. Doc, pakiusap, may paraan ba? Kailangan muna ng pagsasalin ng dugo. Dok, iligtas natin si kapatid, kunin ang dugo ko.
Sino ang kapatid mo? Huwag. Masyadong maliit ang bata. Hindi pwede. Maghanap pa kayo ng paan. Pareho kayo ng blood type ni Maydaw, di ba? Pakiusap, iligtas mo siya. Katulad ko si Maydaw. Baka anak ko siya. Siya ba yung babae 6 na taon na ang nakalipas? Walang kasalanan ng bata. Tutulong ako. Ling Chuan, huwag mong ibigay ang dugo mo kay Maydaw. Anong tingin mo? Hindi naman anak ni Ling Chuan si Maydaw. Bakit si Ling Chuan ang magbibigay ng dugo? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba ang naglason sa pagkain? Anong paglalason? Hindi ko alam. Aray, Hoy, walang ebidensya. Bakit ka nananakit? Hinawakan mo ang anak ko. Papatayin kita. Kuya Ling Chuan. Tama na, magpapakuha muna ako ng dugo. Yung food poisoning. Pagkatapos na lang pagalingin ang bata. Ling Chuan, huwag kang pupunta. Lola, apo mo si Ling Chuan. Magbibigay siya ng dugo sa bata. Pakiusap, pigilan mo siya. Tumahimik ka, bata ito. Anak talaga ni Ling Chuan ito. Lola, ano ba ang sinasabi mo? Yung 2 batang yan, si Lu Changking, ang anak ng ibang lalaki. Paano magiging anak ni Ling Chuan yan? Nagpadala na ako ng tao para sa ENA test. Malapit nang lumabas ang resulta. Binubulag ka ni Ling Chuan. Malinaw ang nakikita ko. Kuya, gumising ka na. Lola, lumabas na ang resulta ng ENA test. Sek. Anong fake test? Sa tingin ko lang, itong 2 bata. Kamukhang-kamukha ni Ling Chuan noong bata siya. Sa tingin ko siya, ang anak ni Ling Chuan. Kaya pinagawa ko ng ENA test. Ano nang gagawin ko? Kung malaman niyang tunay na anak niya, siguradong aagawin niya sa akin ang mga bata. Ling Chuan, tingnan mo nga ito. Kung anak mo nga itong 2, alagaan mo silang mabuti. Lola. Hindi talaga ito anak ko. Nagkamali ba ako? Lola, nalito ka lang yata. Nagkamali talaga. Nakakahiya naman. Ikaw ba ang may gawa nito? Tama na. Tapos na ang usapin tungkol sa bata. Kuya Ling Chuan. Nilinaw talaga. Ang nanloko sa report. Pero mas mabuti na rin ito. Para hindi malaman ni Guling Chuan ang totoo. At kunin sa akin ang mga bata. Jiao, muntik na. Malaman na matandang yon ang totoo. Kung hindi, mawawala sa iyo ang posisyon bilang misis ng pamilya Gu. Matalino yang matandang yon, pero ngayon. May ebidensya na ang ENA report. Sa tingin ko hindi na siya. Papayag na tumira si Lu Changking dito. Kapag nakaupo ka na ng matatag bilang misis ng pamilya Gu, yun na ang katapusan ni Lola at ni Guling Chuan. Ano? Si Lola Gu. Pinatira si Lu Changking dito. Kuya, okay ka na ba? Lola, masama ang pakiramdam ko. Okay lang, may daw. Kakagaling mo lang sa ospital. Sana naman, huwag nang magkaroon ng problema. Huwag kang matakot, kapatid. Ipagtatanggol kita. Lola, ang anak ko at ni Ling Chuan. Ang tunay mong kadugo. Nandito na ang resulta ng ENA test. Bakit mo pa gustong? Manatili sa Gu family ang anak ni Lu Changking. Wala kang karapatang magsalita dito. Tigilan mo ang bibig mo. Sasabihin ko sa iyo, kung makikipaglaro ka pa sa kanila, papatayin kita. Sa sarili niyang anak. Talaga bang anak niya ito? Ling Chuan, sa bahay na ito, hindi na ako makakapagtiis. Ang sarili mong kadugo ay hindi mo inaalagaan. Sa halip ay mga batang yan ang inaalagaan mo. Tumigil ka. Ako ang nagpabalik sa kanila sa Gu family. Ano? Ang nanay ni Changking ay pinakamatalik na kaibigan ng Lola. Sa loob ng maraming taon, nagsisisi ang Lola na hindi niya natulungan ang pamilya Lu. Kaya't ang pagpapabalik sa kanila ay para mabayaran ang panghinayang noon. Unawain mo na lang. Guling Chuan, hindi ko tatanggapin ito. Hindi mo tatanggapin. Wala kang karapatang magsalita dito. Sakto, may isang bagay akong ianunsyo. Ling Chuan, sa ilang araw ay, ang aking kaarawan. Sa aking kaarawan, kailangang dalhin ni Changking ang 2 batang ito. Ayos, may cake tayo. Napakasaya ko kung makakasama kayo sa kaarawan ng inyong lola. Naway magkaroon ka ng mahabang buhay at kaligayahan, Lola. Mabuti kayong mga bata. Sa araw na yon, bibigyan ko kayong lahat ng malaking pulang sobre. Salamat sa imbitasyon, Lola. Lola, si Lu Changking.
Isang estrangherang walang asawa, bakit siya sasama sa iyong kaarawan? Kung mababalitaan ito ng iba, sasabihin nilang walang disiplina ang pamilya natin. Estranghera. Ling Chuan, sasabihin ko sa iyo, kahit hindi mo kadugo ang dalawang batang ito, si Jiang King ang iyong tunay na asawa at siya ang babaeng may-ari ng bahay na ito. Lola, paano ka naging ganito kalito? Jiang King, Dati ay naawa ako sa'yo pero hindi ko inakala na ganito ka katuso. Ginamit mo pa ang mga bata para lokohin ang lola. Ako ang tuso. Guling Chuan, hindi ka lang bulag. Bulag ka rin sa puso. Jiang King, huwag kang magalit. Tapos na ang usapan, ako ang may hawak ng bahay na ito. Walang dapat sumalungat. Hindi na ako makakapagtira sa bahay na ito. Tumigil ka. Hayaan mo siyang umalis. Ayaw ko talaga sa ugali niya. Lola, pasensya na po, nagdulot po ako ng abala. Mababait na bata kayong dalawa. Ang lapit ng itsura kay Ling Chuan. Paano siya hindi magiging anak niya? Salamat po Daddy sa pagsagip sa akin. Bakit kaya ganun kasigurado ang batang ito na ako ang tatay niya? Baka nagkamali ang DNA test. Maido, huwag kang basta-basta tumawag ng daddy. Halika na. Samahan ko kayong matulog. Ling Chuan, may kutob ako, ang dalawang batang ito. Ay tiyak na may koneksyon sa iyo. Lola, ano ba ang sinasabi mo? Sinabi na sa yan report na hindi kami mag-ama. Anak, tanga ka talaga, napakalabo mo. Ano ang ibig mong sabihin? Sino sa kanilang dalawa? Si Xiao o si Jiang? Ang tunay. Hello, gusto ko sanang itri ito. Ang aming tindahan po ay high-end accessories shop. Global limited edition lang ang binibenta. Kung gusto nyong itri, kailangan nyong bilhin. Sino ang nagsabing kapag itri, kailangang bilhin? Ako, Ikaw. Bro Wang, gusto ko tong pair na ito. Bilhin mo. Lin Jiao Jiao. Lucian King, anong ginagawa mo dito? Hinayaan mo ang pagiging dihesgu para makipag-flirt sa iba. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Guling Chuan? Magsalita ka ng maayos, Bro Wang. Siya ay business partner ko. Nandito kami para mag-usap ng trabaho. Tama, malinis ang relasyon namin ni Jiao Jiao. Ikaw naman, Beauty, interesado ka bang magkakilala tayo? Umalis ka. Wala akong interes sa love triangle nyo. Miss, ipakiskis mo lahat ito, kukunin ko lahat. Miss, hindi ka nagbibiro. Lahat-lahat ito. Aabot ng 5 milyon. Lucian King, 5 ang milyon nito, nagpapanggap ka pa. Magbabayad ako. Sandali lang. Huwag mo siyang pagbentahan ng mga ito. Sa akin lahat, ibalot mo. Sage, Kuya Wang, kayo po ang aming Black Gold EIE. Ibabalot ko na po agad. Sandali. Una ang nauna. Nauna ako. Ano ka ba? Puti ka pang yan. Umalis ka na rito. Anong nangyayari? Manager, nandito na po kayo. Ito po yung tao. Walang pera, nanggugulo lang sa negosyo namin. Nakakasira po. Siya po, galing sa naghirap na pamilya. Nagpalaboy sa ibang bansa, single mother. Paano niya? Mabibili ang mga alahas dito. Miss, napakamahal ng mga alahasing ito. base sa estado mo, Mayroon akong Black Gold card, 50 milyong credit limit. Sabi mo, hindi ako makakabili. Ano pang hinihintay ninyo? Ibalot na yan para sa kliyente. Oh, Sage. Astig pala ang dalagita. Huwag na. Nagpapanggap lang yan para magpasikat at mapansin ng matandang gu. Miss Lu, 5 milyon po lahat. Pakita po ang Black Gold card. Pasensya na, parang nakalimutan ko dalhin ngayon. Ano sabi ko? Lucian King. Nabuko ka na. Sabi ko na nga ba? Wala ka namang Black Gold card. Walang pera, nagpapanggap ka pa. Eka lang, kukunin ko. Anong nagmamadali? Kanina ang yabang mo. Ngayon, nabuko ka, tatakbo? Ano gusto mo? Ako bibili para sa'yo. Pumili ka. Hala, Mama, may problema. Dalhin agad ang Black Gold card ni Mama. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, papabayaran kita kay Kuya Wang. Ano, gusto mo? Bitawan mo si Mama.
Mama Sally. Dilat ang mga mata nyo. Pekin ba ito? Ito talaga ang Global Limited Edition na Supreme Black Gold Card. Pasensya na po talaga. Ako ang bulag. Ano pang hinihintay? Dalian nyo, ibalot ng mga alahas. Pa kay Miss Lou. Sige, gagawin ko na. Bilisan mo. Miss Lou, Masamang babae, nandito kami. Huwag niyo sasaktan si Mama. Nga pala. Nakuha ko na yung mga intimate photos ninyo kanina. Ano kaya kung makita ni Lola Gu? ano ba talaga ang gusto mo? Hintayin mo. Mission, protect Momay. Complete. Ready for next task. Next mission, go. Dahan-dahan kayo. Jiao, paano to? Kung malaman ng mga gu, ang nangyari, tapos na ako. Huwag kang magpanik. Sundin mo lang ang sasabihin ko mamaya. Ano nang nangyari? Bigla akong nahihilo. Check mo phone niya. Delete the photos. Lucian King, nanlilinlang ka pala. Hindi mo ako kayang talunin. Mag-umpisa na ang palabas. Tian King, ang mamahalin naman ng regalong ito. Hindi ko ito matatanggap, Apo. Tanggapin mo na, Lola. Ito'y mula sa amin ng mga bata. Bilang pagpapahalaga. Maligayang kaarawan, Lola. Sana'y mabuhay ka ng mahaba at malusog. Sek. Sana'y umabot ka sa 100 taon, Lola. Ang mga bata, ang bait-bait ninyo. Hoy, ikaw. Tingnan mo si Tian King. Napakaganda ng pagpapalaki sa mga bata. Kung siya, ang maging asawa mo, swerte mo. Lola, huwag mong tanggapin ang regalo ni Lucian King. Bakit nandito ka na naman? Lola, ginamit ni Lucian King ang pera mula sa pagiging kabit para bilhin ang mga regalong ito. Marumi ang mga ito. Wala kang katotohanang sinasabi. Nakakainis ka talaga. Lin Jiao, hindi ko inaasahan. Na ikaw pa ang unang magsumbong. Grabe, ibang level na. Ang kahayupan mo. Gusto mo bang ipakita sa lahat? Ang kalaguyo mo sa labas? Tian King, totoo ba ang sinasabi mo? Lucian King, huwag mo akong babintangan. Kung may lakas ng loob ka, ipakita mo ang ebidensya sa lahat. Kakaiba, bakit nawala ang mga litrato? Ayan, nagsisinungaling lang siya. Lola, ginagawa ko lang ito. Para sa ikabubuti mo at nilinsyuan. Bakit ba lagi mong kinakampihan ang isang dayuhan? Alam kong paborito ka ni Lola, pero hindi mo dapat. Walang basihang magbintang. Kay Jiao. Dalisay, anong karapatan mong pag-usapan ang kadalisayan? Noon pa man. Ako at si Kuya Ling Chuan, ang nagkaroon ng babi na si Xiao Nomi. Nangako si Kuya Ling Chuan na pakakasalan niya ako. Di ba, Kuya Ling Chuan? Gago talaga. Tama na. Tigil na ang away. Sa birthday party ko, ianunsyo ko sa lahat na si Tian King ang tunay na asawa ng pamilya Gu. Ayoko. Lola, si Jiao ang pakakasalan ko. Para mabayaran ko ang pagkakamali ko. 6 na taon na ang nakalipas, lasing ako. Nasaktan ko si Jiao. Kailangan kong pakasalan si Jiao. Ito ang kabayaran ko sa kanya. Lola, parang masyadong biglaan. 6 na taon na ang nakalipas. Sinabotahin nila ako ni Lin Jiao. Hindi talaga ako magpapakasal sa gago na to. Payag ako. Payag ako na pakasalan ni Mommy si Daddy. Halika rito. Ungrateful ka. Ilang araw pa lang. Nakalimutan mo na kung sino ang totoong nanay mo. Tama na. Ilang araw pa lang si Tian King sa pamilya Gu. Ayos na ang lahat sa bahay. Ikaw naman. Wala kang kahit anong katangian ng isang may bahay. Lola, ako, tahimik. Desisyon ko na. Si Tian King, ang magiging asawa ng pamilya Gu. Lola, nagpapanggap lang si Lucian King. Tahimik. Pagod na ako. Halina, mga apo. Lucian King, ang ginagawa mo ba? Tunay ba o may iba kang layunin? Hindi pwede. Kung maging asawa talaga ako ng pamilya Gu, siguradong abusuhin ako. Ni Gu Lingchuan, kailangan kong mahanap agad ang Angel's Tear. At umalis na rito. Ling Chuan, birthday party ni Lola. Ito ang ibigay natin sa kanya. Ano ito? Angel's Tear.
Ito ang pinakamahalagang bagay na iniwan sa akin ni Mama. Gusto kong ipakita kay Lola ang hangarin natin. Para magbago ang isip niya at payagan akong magpakasal sa pamilya ko. Napakamahal nito. Sigurado ka bang ibibigay mo? Gagawin ko ang lahat para mapangasawa ka. Pasensya na. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong pagmamahal. Ling Chuan. Talaga, si Lu Changking, hindi siya. Mabuting tao. Noong nasa pamilya lupa kami, laging inaapi niya ako. Inaagaw niya ang mga damit ko, ang pagkain ko. Ayoko, na maagaw ka rin niya. Ayoko sana magsalita, pero natatakot ako. Nanalilin lang kanya. Tingnan mo, ito ang lalaking pinapanatili niya sa labas. Lucian King talagang ang may iba kang balak. Sabi ko na nga ba, si Lu Changking na babae, mahilig makipaglandian. 6 na taon na ang nakalipas dahil sa kalokohan niya sa labas, nabuntis siya, kaya pinalaya siya ng pamilya Lu. Sa bahay, Jiao Jiao, hindi ko siya. Pababayaan sa pamilya Gu. Lucian King. Ang luhang ng anghel. Saan nga ba itinago ni Lin Jiao Jiao? Parang multo ka, walang ingay sa paglakad. Hindi ko kita tinatanong. Ano ginagawa mo sa kwarto ni Jiao Jiao? Wala akong ginagawa. Ayaw mong magsabi. Sasabihin ko na kay Lola. Inagaw niya ang gamit ko, hahanapin ko. Anong gamit? Ang luhang ng anghel. Ibig mong sabihin, ang luhang ng anghel ay sayo. Iyon ang iniwan sa akin ng nanay ko. 6 na taon nang nakalipas, inagaw niya. ito ang pinakamahalagang bagay na iniwan sa akin ni nanay. Yun ay kay Jiao Jiao. Ang bagay mula sa nanay niya, paano naging sayo? Ano? Talagang nalalangaw ka na. Anong hawak mo? Pakita mo. Wala. Tandaan mo, hindi tayo nagkita ngayong gabi. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? Sino sa kanilang dalawa, si Tianqing at si Jiao Jiao? Ang nagsisinungaling. Naway maging maligaya at malusog kayo. Salamat sa inyong lahat, magsaya kayo. Lola, kaarawan mo ngayon, tagay tayo. Sino ang nag-anyaya sa iyo? Changking, halika rito. Ipapakilala ko sa inyong lahat, ito ang anak ni Mifang. Si Changking, at siya rin ay miyembro ng pamilya Gu, ang magiging apo sa tuhod ni Lola. Ang ganda-ganda ng dalagang ito. Napakaswerte ng pamilya Gu sa magiging apo sa tuhod. Talagang paang ising sa ibabaw ng keke. Inga, siyang Master Gu at si Changking. Bagay na bagay, lalaking matalino at babaeng maganda. Salamat. Lola, gusto naming kumain ng cake. Sige, samahan ko kayo. Tara na. Ang matandang yan, inalok ka ng alak sa harap mo bilang respeto. Pero pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Boss Gu, lahat ng regalo ng mga bisita pati sa inyo. Nasa reception na. Ito ang number nyo. Sa pagbibigay ng regalo mamaya, kayo ang mauuna. Para kay Lola Gu. Sige, salamat. Paano kung ninakaw ni Lucian King ang Angel Steer? Masamang babae, ano ang inilagay mo sa bag ng nanay ko? May daw, regalo ng tita sa nanay mo. Ito ang sorpresa, matagal na niyang gustong-gusto ito. Kaya ibinigay ko na sa kanya. Pero huwag mo. Sasabihin kanino man ito, ha? Kakaiba ang kilos, parang may lihim. Hindi maganda ang ginagawa. Huwag kang mag-alala, kuha ko na sa video. Ngayon ay ang ika-negatibo, 80 kaawan ng pinakamayamang pamilya sa Longcheng, si Lola Gu. Simula na ang pagbibigay ng regalo. Nagbigay si Zhu Changking ng alahas na mahigit 5 milyon. Ganun na lang kabigay ang magiging apo sa tuhod. Ano pa kaya ang regalo niyong Master Gu? Siguradong napakamahal. Balita ko ay isang family heirloom, tinatawag daw na Angel Steer. Angel Steer? Iyon ay napakabihirang kayamanan, walang katumbas ang halaga. Sa ganoong regalo, siguradong matutuwa si Lola Gu. Ling Chuan, paano kung malaman ni Lola? Ang aming regalo, baka ideklara na lang niya. Ako ang magiging apo sa tuhod ng pamilya Gu.
Sino man ang maging apo sa tuhod ang mahalaga. Matagal na kitang pinili sa puso ko. Ngayon naman, si Young Master Gu ang magbibigay ng regalo. Lola, ang aming regalo ni Jiao Jiao ay hindi pangkaraniwan, walang katumbas ang halaga. Lola, ang aming ibinigay sa inyo ay ang nagisang family heirloom, ang Angel Steer. Paano napunta kay Guling Chuan? Boss Gu, nawala ang regalo nyo. Lu King, ngayon tingnan natin kung paano ka makakalusot. Paano nawala? Ano? Nawala ang ating family heirloom. Ano ang gagawin natin, Ling Chuan? Iyon ang family heirloom na iniwan sa akin ng aking ina. Special na regalo para kay Lola. Kung nawala talaga ito, ako ay... Guling Chuan, nasa iyo ang Angel Steer. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kahapon ako. Sino ang may lakas ng loob na magnakaw sa aking birthday party? Ang lakas ng loob mo. Naalala ko na. Nakita ko dati si Lu King. Sa harap ng counter ng mga regalo, kakaiba ang kilos. Ikaw talaga ang magnanakaw. Lin Jiao Jiao, huwag kang magsinungaling. Halughugin ang kanyang bag. Halughugin mo ng gusto mo. Matapang ka pa rin. Tingnan ninyo, ito si Lu King. Kinuha ang regalo namin para kay Lola, tapos nagpapanggap pa. Ito ang naiwang ari-arian ng aking ina sa akin. Bakit naging regalo mo ito? Katawa-tawa. Ito ang aking bagay. Paano? Gusto mo bang kunin ito sa harap ng lahat? Ibigay mo sa akin. Ano ang nangyayari? Noong ako ay nanganak, si Lin Jiao Jiao ang sumamantala sa sitwasyon at kinuha ang Angel Steer. Ling Chuan, huwag kang makinig sa kanyang kasinungalingan. Noon, ikaw ay nangangalunya at nanganak sa ibang bansa. Ano ang kinalaman ko doon? Pwede na ang pagtutol mo sa akin. Ngunit ito ay birthday party ni Lola. Ang ginagawa mo ay ikinahihiya si Ling Chuan. Akala mo ba sa ganitong masamang paraan? Makikitaan ka ng kagalakan ni Lola at makakapag-asawa ka sa pamilya ko. At maging young mistress. Pupunitin ko ang iyong bibig. Tama na. Kilala ko ang kwintas na ito, ang Angel Steer. Ay talagang kay Mifang. At iniwan kay Chanking noong araw. Ito rin ang simbolo ng kasunduan sa pag-asawa ng ating dalawang pamilya. Hindi ko alintana kung paano ito napunta sa iyo, ngunit ngayon, dapat itong ibalik sa tunay na may-ari. Kahit ganito, bakit ito nakita? Sa loob ng bag ni Lu King. Hindi ba't siya? Sa birthday party ni Lola, ay gumawa ng kakaibang bagay at dapat parusahan. Lagi mo akong inaakusahan at ginulo mo pa ang party ni Lola. Mukhang ikaw ang pinakamalaking problema dito. Nagkakamali ba talaga ako sa kanya? May daw, nasaan si tita? Regalo ito para sa nanay mo, isang sorpresa. Matagal na niyang gustong-gusto ito, kaya binigyan ko na lang. Pero itong bagay na ito, wag mong sasabihin kaninuman, ha? Sa lahat pala ng ito, si Lin Yao Jiao ang may kagagawan. Ang galing-galing mo naman. Masamang babae. Sinabi mo pang regalo para kay mama. Sinungaling ka. Hindi ganon. Ikaw, hayop ka. Ikaw pala ang gumawa-gawa para siraan si Chanking. Jiao Jiao, alam mo bang ginulo mo ang birthday party ni Lola? Gusto ko lang namang mas mapansin ka sa party, kaysa kay Lu Chanking. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Para sa ikabubuti mo naman ang ginawa ko. Para sa sarili mo yata. Ginagawa mo ang lahat para mapasaya si Guling Chuan. Para makapag-asawa ka sa pamilya ko. Gusto kong mag-asawa sa pamilya ko, dahil tunay kong mahal si Ling Chuan. Pero hindi mo dapat ginawa yon, Jiao Jiao. Ang tanga-tanga mo. Nagkakamali ako kay Lu King. Ang babaeng katulad mo, hindi karapat-dapat sa pamilya ko. Ipinapahayag ko ngayon na si Chanking at Ling Chuan ay magpapakasal sa susunod na buwan. Gaganapin ang kanilang kasal. Kapag napangasawa na ni Chanking ang pamilya ko, siya na ang tunay na ginang ng pamilya ko. Huwag. Hindi pwedeng mapangasawa ni Lu King ang pamilya ko. Tumahimik ka. Wala kang pakialam sa aming pamilya ko. Ling Chuan, sabihin mo naman sa kanila. Hindi mo ba sinabing ako ang gusto mong pakasalan? Yung mga sinabi ko noon. Kailangan kong pag-isipang muli. Ling Chuan, ano pa ang isipin mo? Ako ang nanganak sa ating anak noon, si Chiao Nomi. Nakalimutan mo na ba? Momay, daday, magpakasal na kayo. Andi Maido, huwag kang magsasalita ng ganyan. Boss Gu, pag-usapan na lang muli ang kasal. Anong ginagawa mo diyan? Sundan mo siya. Ling Chuan,
Huwag ka nang umasa na makakapasok ka sa pamilya Gu. Lu Chanking, bakit hindi ka na lang namatay sa ibang bansa? Bakit ka pa bumalik para makipag-agawan sa akin? Ang posisyon bilang asawa ng pamilya Lu ay para lang sa akin. Kuya Wang, naalala mo ba yung babae na nakita natin sa jewelry store noon? Ngayon, sayo na siya. Lu Chanking, huminto ka. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo akong agawin sa posisyon bilang asawa ni Gu. At dadalhin kita para makita ang pinakagusto mong makita. Ang buto ng anak mo. Nasaan iyon? Kung gusto mong makita, sumunod ka lang. Inumin mo ito at dadalhin kita sa kanya. Sek. Kung hindi, hindi mo na siya muling makikita. Anak, kahit ano pa ang mangyari, makikita kita, anak. Hindi ba yan yung masamang tao na nakita natin sa jewelry store? Tara, sundan natin siya. Anak, Lin Jiao, hindi ba sinabi mong dadalhin mo ako? Para makita ang anak ko. Lu Tianqing, ang tanga mo talaga. Patay na ang anak mo. Wala nang mapapala sa patay. Mas mabuti pa. Gawin mo ang mga bagay na may halaga. Bastos ka. Sabihin mo sa akin, nasaan talaga ang anak ko? Huwag kang kumawala, may mga darating para mag-alaga sa'yo. Lin Jiao, huwag kang gumawa ng kalokohan. Kung malaman ito ni Lola Gu, hindi kanya palalampasin. Nasa bingit ka na ng kamatayan, matigas pa rin ang ulo mo. Kapag nalaman ni Lola Gu na nakipagtalik ka sa ibang lalaki, tingnan natin kung sino pa ang paniniwalaan niya. Talagang palalayasin ka niya. Kasama ng dalawang maliliit na kaibigan mo sa pamilya Gu. Kuya Wang, bilisan mo. Handa na ang tao para sa'yo. Lu Tianqing, mag-iwan ka na magandang review ha. Ngayong gabi, masisiyahan ka sakin. Humiga ka lang, maliligo lang ako at babalik agad. Anong gagawin ko, Lu Tianqing? Hindi mo pa nahahanap ang anak mo at ngayon ang buhay mo ay masisira sa kamay ng gago na ito. Aking ganda. Nandito na ako. Halika, hayaan mong makita kita. Bitiwan mo ako. Puta ka, papatayin kita. Tatay, inaapi si nanay, tulungan mo siya. Nasaan ang mommy nyo? Nandito sa loob. Tigil. Iwan. Di ka pwedeng pumasok. Kailangan, sila sa akin ni Jackie. Huwag mo siyang istorbohin. Nagsisinungaling ka. Nakatago nga si mommy sa loob dahil sa'yo. Jiao, tigil na. Di ako nagkakagulo. Si Lu Tianqing talaga. Umalis ka dyan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa mo sa akin 6 na taon na ang nakalilipas? Mahalaga ang pagliligtas ngayon, pag-usapan natin yan mamaya. Yung Master Gu. Nanay, okay ka lang ba? Okay ka lang. Aba, si Lu Tianqing pala. Nakikiyapit ka sa ibang lalaki. Ngayon lang nakita ng lahat. Ang tunay mong mukha. Lin Jiao, ano ba ang pinagsasabi mo? Kuya Ling Yuan.
Ito ang lalaking si Lu Changking. Ang kinakasama niya sa labas ng patago sa iyo at kay Lola. Kami ni Miss Lu, love at first sight. Totoong-totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Tama na. May sasabihin ka pa ba? Ano bang paliwanag ang gusto mo para masiyahan ka? Ling Chuan, bakit ikaw rin tinutulungan mo si Lu Changking? 6 na taon na ang nakalipas, kinain na siya ng lalaking di kilala. Ngayon, harap-harapan pa, nakikipagkalantari siya sa ibang lalaki. Babaeng tulad niya, di karapat-dapat magpakasal sa pamilya Gu. Siya di karapat-dapat, ikaw ang karapat-dapat. Lola, si Lu Changking, nangangaliwa sa labas. Nahuli namin silang nasa kama. Talagang di siya karapat-dapat kay Ling Chuan. Lola, tingnan mo, matagal na pala silang dalawa. Tingnan natin kung anong dahilan ang maisip mo ngayon. Wala akong ginawa. Kung di kayo naniniwala, i-check nyo ang hotel records. Hotel ito, makikita talaga yon. Huwag i-check. Bakit ka kinabahan? Ikaw ba ang nag-book ng kwarto? Ikaw ang nag-aya sa kanyang pumunta? I check ang hotel records. Kung ako ang nag-book, ano naman? Ako talaga, ang gagamit ng kwartong ito para magpahinga. Ikaw ang umagaw sa kwarto ko, nakikipagtalik sa ibang lalaki. Kung gayon, paano nalaman ni Lu Changking kung aling kwarto ang inirentahan mo? Ako. Kung hindi mo man ako paniwalaan, ang lahat ng itong nakikita mo ay matibay na ebidensya. Hindi ako naniniwalang si Changking ay makikisama sa ganitong klaseng tao. Lola, si Lu Changking talaga namang ganito siya. Hindi siya mabubuhay ng walang lalaki. Kung pareho naman ang gusto, bakit pakialaman pa ng Gugu family? Changking ay ang nobya ni Ling Chuan. Sino ka ba? Hindi ba si Jiao Jiao ang gusto niyong Master Gu? Ang pamilya niyo, nandito na sa plato, nakatitig pa sa kawali. Hindi ba kayo nahihiyang mapag-usapan? Changking, dahil natulog ka na kay Brother Wang, sumunod ka na lang sa kanya. Changking, tingnan mo, hindi kita inaayawan. Kahit may 2 ka ng anak, bakit ka pa nagpupumilit? Nadumiki sa pamilya nila? Makakapagpatunay ako. Noon, itong masamang tao ang nanliligalig kay Mommy. Ako rin makakapatunay. Sila nitong 2 masasamang tao ay magkasama talaga noon pa. Ang sinasabi ng 2 batang ito, paano paniniwalaan, Ling Chuan? May ebidensya ako. Changking, talaga bang ikaw ang nagyaya sa'yo? Mabuti pang sabihin mo sa akin ang totoo. Anong gagawin mo? Sabihin mo. Siya ang nag-utos. Ano? Anong pinagsasabi mo? Hindi, Ling Chuan. Siya ang nagbintang sa akin. Lin Yao Jiao, simula ngayon. Wala ka ng karapatan pumasok sa pamilya namin. Lumayo ka. Nang malayo. Ling Chuan, tulungan mo naman ako. Simula ngayon, si Lu Changking ang magiging Panginoon ng pamilyang Gu. Ling Chuan, anong sinasabi mo? Anong karapatan ni Lu Changking na pakasalan ang pamilyang Gu? Siya ang pinakaangkop na maging babae ng pamilyang Gu. At ikaw, sobrang nabigo ka sa akin. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo sa akin noon? Ano ang Huwag kang mag-alala. Naalala ko ang 6 na taong yon. Babayaran ko ang lahat. Kahit magkanong pera ang kailangan mo, ibibigay ko. Ganito ang tamang gawin, Ling Chuan. Hindi ba sa susunod na buwan? Sa susunod na linggo, pakakasalan ka ni Changking. Ayos. Magkasama na ang nanay at tatay. Ayos. Tara, uwi na tayo. Ano anak? Natulungan kayo ni Jiao Jiao para sa anak ko. Hindi ako makapunta, anak ko. Hindi ko alam kung buhay pa siya o wala na. Guling Chuan, Lola, pasensya na. Ling Chuan, ano pang hinihintay mo? Sundan mo na, bilisan mo. Mga tao, dalhin ninyo sila. Changking, tikman mo ang luto ko. Kung gusto mo, lutuan kita palagi. Gusto ko talagang makakain araw-araw ng luto ni Daddy. Sige, Maydel. Kung gusto mo, kumain ka ng marami. Hindi ko pwedeng magkaroon ng malalim na ugnayan ang mga bata. Kay Ling Chuan, hindi ko pa nakikita ang anak ko. Hindi pwedeng manatili lang dito sa Gu family. Maydo, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Huwag mong tatawagin na daddy ang ibang tao. Ay naku, sa huli naman. Si Ling Chuan ang itatawag na daddy ni May daw. Sanayin na lang natin ngayon. Lola, hindi pa ako. Sumasang-ayon na pakasalan si Ling Chuan. Pag-iisipan ko muna. Nakakuha na nga ng benepisyo, nagmamagaling pa. Lola, kung ayaw magpakasal ni Lu Changking, ako, gusto ko.
Wala kang karapatan. Ano sa palagay mo si Ling Chuan? Gusto mo lang makakapagpakasal ka? Si Chiao Nomi, siya talaga. Anak ko at ni Ling Chuan. Para mabigyan ng kumpletong pamilya ang bata. Siyempre may karapatan akong magpakasal dito. Si Chiao Nomi, apo ko yan ng pamilyang Gu. Kapag napakasal na si Changking, papaalagaan din niya yan. Bakit? Hindi ba masyadong malabis ang ginagawa ninyo? Ling Chuan, tulungan mo naman ako. Sumunod ka na sa lola. Huwag ka nang kumain, tara na. Itong si Lin Jiao. Palisin ko na siya ngayon. Sa hinaharap, hindi na siya pwedeng manirahan sa pamilyang Gu. Jiao. Anong nangyari? Yung matandang babaeng yon, palagi na lang akong sinisiraan. Ngayon, gustong kunin ang tanging baraha ko, si Chiao Nomi. Narinig ko, sa kanyang birthday party, inanunsyo ni Lola Gu, ang kasal ni na Lu Changking at Gu Ling Chuan. Yon nga yung matandang yon. Palagi na lang nakakasagabal sa akin. Jiao. Anong gagawin natin? Anong minamadali mo? Pag ako na ang naging MRS Gu, at nakuha ko na ang shares ng Gu Conglomerate, yung bilyon-bilyong assets, lahat yon sa atin na. Pag naging MRS Gu ka na, ililipat natin lahat ng shares ng Gu Conglomerate sa pangalan natin. Pagkatapos, pupunta tayo sa ibang bansa. Mag-world tour tayo. Maganda yon, di ba? Ano nang ginagawa ninyo? Miss Lu. Lin Jiao. Ikaw at si assistant yan. Sasabihin ko na kay Lola. Huwag, may sasabihin ako sa'yo. Totoo, 6 na taon na ang nakalipas, di namatay ang anak mo. Buhay pa ang anak ko. Nasaan siya? Gusto mong malaman? Sek, lumuhod ka at makiusap sa akin, sasabihin ko. Lin Jiao. Nanggugulo ka na naman kay Changking? Lola, hindi po ganon. Naisip niya na masyado na siyang naging masama. Kaya gusto niyang lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Changking, kung may problema ka, sabihin mo kay Lola. Ako ang sasalo sa'yo. Para sa anak ko. Lin Jiao, ito na ang huling pagtitiis ko sa'yo. Lola, hindi po niya ako inaapi. Huwag po kayong mag-alala. Sek. Mukhang may problema, base sa mukha ni Changking. Itong si Lin Jiao. Ano ba talaga ang balak niya? AME, buti naman natauhan ka. Kung malaman ni Lola ang tungkol sa akin at kay assistant yan, tiyak na palalayasin niya tayo sa Gu family. Kaya mas mabuting panatilihin mong sarado ang bibig mo. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung nasaan ang anak ko? Lumuhod ka, humingi ka ng tawad. Magsalita ka. Paumanhin. Malakas. Hindi ko narinig ka. Lin Jiao. You. Changking. Ikaw ay isang masamang tao na kumakain ng pagkain ng pamilya. Habang hooking up sa mga ligaw na lalaki sa labas ng lola ay hindi. Hindi ito sa tingin mo, at ikaw. Pagkatapos ng higit sa 10 taon kasama si Gujia, siya ay nagawa tulad ng isang ginival bagay. Lin Jiao. Ang pamilya ay nagtaas sa iyo sa loob ng maraming taon, at iyon ay kung paano mo nagbabayad pabalik. Bumalik. Ang pamilya ay mayaman at makapangyarihan, ngunit sa loob ng maraming taon. Ano ang nakuha ko muli? Ang aking pakiramdam at Ling Chuan. Kung sabihin mo ng isang salita, ang babae na ito ay mag-asawa. Wala sa inyo tumingin sa akin. Bakit ka isinara o? Lola, talaga ako sa Ling Chuan. Hindi mo makita. Ang pagbabahagi ni Gu ay dapat magkaroon ng akin. Sa wakas ay ipinakita ang iyong tale ng thoughts. Nag-alaga ka ng pamilya para sa pera. Karapat dapat ko ito. Ang lumang babae na ito ay nagbayad ko sa loob ng maraming taon. Kung hindi mo ito halagaan, mabuti. Tulungan mo ang Lu Changking sa lahat ng lugar. Masama ang aking maganda. Ikaw ay magpak ng aking mga bagay ngayon at lumabas sa aking pamilya. Hindi ko nais na makita mo muli. Mali ako, Lola. Mali ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag mo akong itapon sa aking pamilya. Ang dapat mong gawin ay nangangako na huwag akong sumuko sa pamilya. Ipinangangako ko sa iyo ang anumang sinabi mo. Sa tingin mo ngayon, naniniwala ba ako sa iyo kung nagpapanggap ako na napakahusay? Hanggat ako'y buhay, hanggat ako ay nag-alaga pa rin sa aking pamilya. Ayaw mong manatili dito. Lumang babae, pagkatapos pumunta sa impyern. Lola, gumising. Lin Jiao kabaliw. Ayan, siya karapat dapat ito kapag siya sinira ang aking magandang gawain muli at muli. Ano ang nangyari?
Lolan, Ikaw ay isang babae. Hindi mo nangangako ang lola. Kasal lang Ling Chuan. Bakit mo itulak sa kanya pababa? Lin Xiao Xiao kung ano ang iyong pagsasalita tungkol. Hindi ako gumagawa ng mga bagay. may makarating sa ospital. Ling Chuan brother. Paano ngayon si lola? Sa rescue pa rin. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit biglang nahulog si Lola? Lahat ito dahil kay Lu Shangking. Nag-away sila ni lola tungkol sa pag-asawa sa pamilya Gu. Sa galit, tinulak niya si lola. Ling Chuan, alam mo kung anong klaseng tao ako, hindi ko magagawa kay Lola. Ang ganitong bagay. Ikaw naman. Akala mo ba sa pagsisinungaling mo magbabago ang katotohanan? Assistant yan. Nandoon ka noon, sabihin mo sa akin. Sino ang nagtulak kay Lola? Siya. Si Lu Changking ang nakipag-away kay Lola Gu. At siya ang nagtulak. Assistant yan. Bakit pati ikaw nagsisinungaling? Mabuti sa iyo si Lola Gu, nararapat ba ito sa kanya? At sa pamilya Gu? Hindi ako nagsisinungaling. Si Lu Changking talaga. Ang nagtulak kay Lola Gu. Ikaw at si Lin Xiao Jiao, nagkakasunduan kayo. Tama na. Sa panahong ito, nanggugulo ka pa. Narito ang mga saksi at ebidensya, wala ka nang masasabi. Boss Gu, naagapan na si Lola. Pero dahil ang natamaan ay ang ulo, nagkaroon ng brain hemorrhage. Baka hindi siya magising sa ngayon. Lu Shangking, napakabuti sa iyo ni Lola, bakit mo ginawa ito? Si lola Gu pa. Pinakasalan ka pa kay Ling Chuan. Hindi ka karapat-dapat. Hindi ito ang totoo. Ling Chuan, pakinggan mo ako. Assistant yan, ipaalam sa lahat. Ang kasunduan namin ni Lu Shangking ay kinansela. Boss Gu, CJ, hindi ko naman talaga seryosohin ang kasunduan. Guling Chuan, akala ko nagbago ka na, pero hindi pala. Bulag ka at isa kang gago. Lola, kung hindi ko hinanap ang bata, hindi ka sana tumulong. At hindi ka sana natulak ni Lin Xiao Jiao. Kasalanan ko lahat. Lola, sasamahan kita hanggang sa gumaling ka. Lu Changking. Anong gusto mong gawin kay lola? Lu Tianqing, lumayo ka kay Lola. Gusto ko lang samahan si Lola. Sabi ng doktor, pansamantalang koma lang siya. Nakakarinig siya. Gusto ko siyang kausapin ng madalas, baka sakali. Mas mabilis siyang magising. Lu Tianqing, tunay ka bang mabait o nagpapanggap lang? Kung tunay kang mabait, bakit mo siya dinulot sa ganitong kalagayan? Lu Changking, anong pagpapanggap mo diyan? Mukhang may balak kang gawin. Ano? Gusto mong patayin si lola, di ba? Bago magising si Lola, hindi ako aalis. Ikaw naman, Lin Xiao Jiao. Ikaw ang dapat umalis. Hindi ko hahayaang saktan mo pa si Lola. Hindi ko pwedeng pabuksan ang matandang yan. Kung hindi, malalaman nila. Ayaw na niya noon. Napakasalan ko ang pamilya ko. Kapag nawala siya, wala nang makakapigil sa akin. Ling Chuan, paano ka pa nakapagstay sa pamilya ko? Ngayon, naglakas loob siyang itulak si lola. Baka sa susunod, ikaw na ang target, o kaya si Xiao Noomi. Buti na lang nakita namin ni assistant yan. Sa susunod, baka hindi na tayo swerte. Lu Tianqing, iempeke mo na ang gamit mo at umalis ka na sa pamilya Gu. Pero si Lola, Si Lola ang kamag-anak ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Hindi ikaw, isang dayuhan. Umalis ka na. Mome, na-empeke na namin ang gamit namin. Magto-travel ba tayo? May daw. Aalis na tayo sa pamilya ko.
Hindi tayo welcome dito. Tiang Tian King, huwag ka sanang umalis. Siya Noomi, ayaw ko rin sanang iwan ka. Sana ikaw na lang ang anak ko. Momay, bakit bigla tayo nga alis? Dahil ang nanay nyo ang pumatay kay Lola. Masamang babae. Hindi papatayin ng nanay ko si Lola Go. Hindi ako nagsisinungaling. Nasa ospital na si Lola ngayon. May brain hemorrhage, koma na siya. Ang tatay nyo, si Guling Chuan, ang nagpapaalis sa inyo. Tanungin mo siya kung ayaw mong maniwala. Lu Changking, dali-daliin mo, dalhin mo ang 2 batang yan at umalis kayo sa pamilya Gu. Pwede na akong umalis. Pero sabihin mo sa akin ang pinangako mo. Ano ang nangyari sa anak ko? Buhay ba siya? Nasaan siya? AME, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Patay na ang anak mo, mula nang ipanganak siya 6 na taon na ang nakalilipas. Wala na siyang hininga. Lin Jiao Jiao. Mangangahas ka bang manumpa sa Diyos? Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bakit hindi pa kayo umaalis? Daday, ikaw ba ang nagpapalayas sa amin? Papa, ang bait sa akin ni Auntie Tian King. Pwede bang huwag mo silang paalisin? Kung gusto ninyo, pwede kayong manatili. Pero si Lutian King, kailangan niyang umalis sa Gu family. Guling Chuan. Magsisisi ka sa mga ginawa mo ngayon. Maidaw, Andy, umalis na tayo. Momay, talaga bang aalis na tayo sa Gu family? Kung patay na nga ang anak ko, 6 na taon na ang nakalilipas. At nakuha ko na ang mana ng nanay ko, ang Angel's Love. Wala nang dahilan para manatili pa rito. Tara na, mga anak. Momay, may naisip akong paraan para magising si Lola. Talaga, Andy? May paraan ka para iligtas si Lola? Sige, pupunta na tayo ngayon sa ospital. Psych. Anong nangyari, Andy? Bigyan mo ako ng bag ko. Hoy, Andy, ano ang gagawin mo? May paraan ako para pagalingin si Lola. Kahit ang mga doktor, hindi kayang gamutin ang sakit ni Lola. Talaga bang may paraan ka? Maniwala ka sa akin, nalaman ko sa pag-check ng pulso, na may mga pressure points sa katawan ni Lola na barado dahil sa impact. Kapag naayos lang natin yon, magigising na siya. Tigilan mo yan. Sino kayo? Buti na lang walang nangyari. Ilayo ang anak mo sa pasyente. Ospital ito, hindi palaruan. Ete nurse, may paraan ako para pagalingin si Lola. Anak, masyado ka yata naglalaro ng bahay-bahayan. Kung hindi ko agad nakita, malaking problema ang nagawa mo. Marunong sa medisina ang anak ko, may paraan siya. Okay lang kung bata, pero bakit pati matanda, nagpapakaloko? Nakoma ang pasyente dahil sa brain hemorrhage kapag nagkamali. Baka hindi na siya magising. Dahil sa brain hemorrhage, barado ang mga pressure points. Kanina ko pa nakikita na barado ang Baihui point at ang Nahu point. May hindi dumadaloy na phenomenon. Basta gamitin ang acupuncture para maayos ito. Gigising talaga si Lola. Marunong ka talaga ng medisina. Ete nurse, hayaan mo akong subukan. Pakiusap, ete nurse. Hayaan mo siyang subukan. Sandali. Huwag isipin na dahil may sinasabi kayong mga salita, totoong marunong na kayo ng medisina. Kung may mangyaring anumang problema sa pasyente, sino ang mag-aako ng responsibilidad? Maingay-ingay. Sino ang nakakaabala sa pahinga ng pasyente? Doc, pinipilit nila na itong bata ang magpagamot sa pasyente. Katawa-tawa. Sino kayo? Ang lakas ng loob ninyo. Alam ba ninyo kung sino ang pasyenteng nakahigad yan? Anong estado niya? Siyempre, alam ko. Paano ko sasaktan si Lola Gu? Teka, ikaw ba si Lu Changking? Eh, Sandali lang. Kailangan kong kumpirmahin. Hoy, Miss Jiao Jiao. Nandito na si Lu Changking. Sinasabi niya na nakahanap siya ng paraan para magising si Lola. Momay, hindi na tayo makakahintay ng matagal. Ang kalagayan ni Lola. Kung magpapatagal pa, baka talagang mapanganib ang buhay niya. ano nang gagawin natin, Andy? Mamaya, ilabas mo si ate nurse.
Mamaya, kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang may humawak kay Lola Lola. Kung sakaling magkamali ang tusok sa punto, mapanganib ito. CJ, ikaw na ang bahala, Andy. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Ano ba? Buksan mo ang pinto. Lucian King, nandyan ka ba sa loob? Lucian King, alam kong nandyan ka sa loob. Buksan mo ang pinto. Tapos na ba, Andy? Momay, konting tiis pa. Malapit na matapos. Bilisan mo. Hindi na kaya ni Mommy. Tian King, buksan mo ang pinto. Magsige ka, buksan mo. Andy, tapos na ba? Tapos na. Tian King, ano ba talaga ang ginawa mo kay Lola? Anong ginawa mo? Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang saktan si Lola dito sa ospital. Inililigtas ko si Lola. Inililigtas. Doktor ka ba o Diyos? Ako. Kaya kong pagalingin si Lola Lola. Ayos. Kahit ipasa mo ang sisi sa isang bata, hindi makaligtas sa responsibilidad. Tian King, hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag mo nang lalapitan si Lola? Ito ay acupuncture na nakalista sa medical na libro ni Hua Tuo. Ang acupuncture ay nakakapagdaloy ng dugo. Ang dahilan kung bakit hindi nagigising si Lola ay dahil sa baradong daluyan ng dugo. Naalis ko na ang bara sa daluyan ng dugo ni Lola. Magigising na siya sa lalong madaling panahon. Ling Chuan, tingnan mo ang batang ito. Anong klaseng? Pag-ugali ang itinuro sa kanya, puro kalokohan ang sinasabi. At isang karayom lang daw ang magliligtas kay Lola. Nakakatawa talaga. Hindi ako nagsisinungaling, Dade. Totoo ang sinasabi ko. Simula nang matuto akong bumasa, nag-aral na ako ng medical na libro. 3 taong gulang pa lang ako, kabisado ko na ang Tianjin Fang. Napakagaling ko sa medisina. Tian King, kung may mangyari man kay Lola, ikaw, Ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. hindi mo kayang panagutan yan. Gusto kong umalis ka sa Longsheng. At huwag ka nang bumalik kailanman. Paano kung gumaling si Lola? Kung gayon, papayagan ko ang iyong anak at ikaw na bumalik sa pamilya Gu. Para alagaan si Lola. At ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Ling Chuan, huwag. Hindi pwede yan. Hindi ba't nangako ka sa akin? Ano? Ayaw mo bang gumaling agad si Lola? Tingnan natin. Kumusta ang kanyang kalagayan? Lucian King, akala ko talaga. Kaya mong pagalingin si Lola. Akala ko, nagpapanggap ka lang naman pala. Ngayon din, dalhin mo ang 2 batang ito. At umalis sa Longcheng. Hindi ka panipaniwala. Ang matanda. Nalampasan niya ang panganib sa buhay. Ano ngayon? Momay, ang galing. Andy, ang husay mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Mahina pa ang matanda, pansamantala lang na hindi siya nagigising. Kailangan pa niyang magpahinga ng matagal. Tian King, pasensya na. Nagpadalos-dalos lang ako. Salamat. Daday, kung hindi dahil sa suporta ni Mommy sa akin, hindi ko magagawang gamutin si Lola. Huwag mo nang sasaktan si Mommy. Pasalamatan mo na lang si Andy. Salamat, Andy. Kapag nagising na si Lola, ililibre kita ng masarap. Ling Chuan, huwag. Siya ang dahilan kung bakit. Nagkaganyan si Lola. Huling sabi ko na, hindi ko kailanman inisip na saktan si Lola. Noon, ngayon, at sa hinaharap, hindi kailanman. Sino ang maniniwala sa sinasabi mo ngayon? Ako, naniniwala ako sa kanya. Pero ibinagsak niya si Lola. Ngunit ang totoo, si assistant yan ay maaari ring magpatotoo. CJ, sa bagay na ito, ako na ang bahala. Si Guling Chuan ay hindi parang taong makikipagsabuatan kay Lin Jiao Jiao. Baka ang nangyari noong 6 na taon ang nakalipas ay maling akala ko sa kanya. May sakit si Lola, wala si Tita Tian King. At ang mga kapatid ko. Namimiss ko sila. Hahanapin ko sila. Nasaan si Xiaonomi? Naalala ko nasa bahay siya nang umalis ako. Mabuti nga kung nawala, dahil anak naman iyan ni Lu Changking. Sino ba ang nakakaalam kung saan nagpunta ang batang iyan? Hindi ko nga napansin. Lin Jiao Jiao, ikaw na naman ba ito? Ling Chuan, pinaghihinalaan mo ako. Paulit-ulit kang nanggugulo, di ba? Gusto mong gamitin si Xiaonomi? Guling Chuan, baliw ka. Si Xiaonomi ay anak mo't anak ko. Paano ko? Siya magagamit? Sana nga. Kapag may nangyari kay Xiaonomi, hindi kita patatawarin. Guling Chuan, hindi ko inakala na mawawalan ka agad ng tiwala sa akin. Kung malalaman mo na si Xiaonomi ay
Anak mo kay Lu Chanking. Lalo pa akong walang pwesto dito. Hindi pwede. Kailangan kong makaisip ng paraan para mapaalis si Lu Chanking sa pamilya Gu. Lola, patay na ang anak ko. Dapat kang gumaling ng mabilis. Para makalayo na ako sa pamilya Gu ng walang alinlangan. Chanking, inaasahan pa kitang maging apo-inlaw ng pamilya Gu. Huwag kang alis. Tiyak na yon ang ginawa ni Lin Jiaojiao. Hindi pwede, kailangan kong magpanggap na may sakit pa rin. Tiyak na malalaman ko ang katotohanan noon. Lola, namimiss ka ni Xiao Nuomi. Magising ka na. Huwag kang umiyak, Xiao Nuomi. Gagaling din si Lola. Ling Qiuan, Ano? Nasa ospital si Xiao Nuomi. baka si Lu Chanking ang kumuha kay Xiao Nuomi. Tiyak si Lu Chanking. Ayaw niyang manatili sa pamilya pero hindi niya kayang iwan ang bata. Kaya dinala si Xiao Nuomi mula sa Gu family. Ling Qiuan, nagkakamali ka sa akin. Hanapin muna natin si Xiao Nuomi. Xiao Nuomi, bakit ka nandito? Alam mo ba, sobrang nag-alala ako sa'yo. May sakit si Lola, dumalaw ako sa ospital at hinanap ko rin sina Tita Tianqing at mga kapatid ko. Ayaw kong umalis sila. Mabait ka, Xiao Nuomi. Tita Chanking, Ate Di at Kuya Maido. Hindi kami aalis sa'yo. Ano ibig mong sabihin? Halika rito. Hindi ka nanay ko. Ilang araw lang hindi kita sinasaktan. Sumasagot ka na? Lin Jiaojiao, ganyan ba ang trato? Sa sariling anak? O baka naman, hindi ka talaga? Nanay niya. Si Xiao Nuomi ay tunay kong anak. Paano ko turuan ang anak ko? Wala kang pakialam. Huwag kang matakot, Xiao Nuomi. Ako ang magproprotekta sa'yo. Tianqing, huwag ka ng ganyan. Ngayong nakita na ang bata, uwi na kami. Tara na. Kung anak ko lang sana si Xiao Nuomi. Lola, gumaling ka agad. Pamilya ng bed 5, kunin ang gamot. Ako na. Matanda. Simula nang pumasok ako sa Gu family, hindi mo ako tiningnan ng maayos. Laging kakampi si Lu Chanking. Pero ngayon, wala ka ng pagkakataon na makita si Lu Chanking. Napakasal sa apo mo. Kaya huwag mo akong sisihin, ikaw ang may kasalanan. Anong ginagawa mo? MS Lin Jiao, ano po ang ginagawa ninyo? Inutos ni Boss Gu, walang dapat lumapit. Hindi nabanggit ni Gu Lingchuan ang pangalan ko, baka nakalimutan niya. Narito ako para alagaan si Lola Gu. MS Lin, hinawakan mo ba ang gamot sa mesa? Hindi naman. Gamot ni Lola Gu, bakit ko gagalawin? Ito ang mga gamot na dapat inumin ng pasyente araw-araw. Walang dapat maging mali, titingnan ko. Sandali. Assistant yan. Lumabas ka muna. Pero, Hindi ba ako ang nag-alam sa inyo kahapon? Nga. Sabi ni Boss Gu, kapag si Miss Lin Jiao, pwede bumisita kahit kailan. AMM. Buti na lang dumating ka agad, baka nahuli na sana. Nga, ano plano mo sa susunod? Patayin si Lu Shangking. Pakasal kay Gu Lingchuan, makuha ang shares. Pa makasama na tayong umalis sa Longcheng. E paano si Xiao Nuomi? Anak naman ba niya yon? Hindi ba anak mo at ni Gu Lingchuan yon? Gamit lang yon para makapasok ako sa pamilya Gu. Dahil sa batang tu, si Gu Lingchuan. Hindi ako iwan. E kaninong anak si Xiao Nuomi? Anak yan ni Lu Shangking. Nung nanganak siya, kinuha ko yung bata. Ang ganda, Jiao. Tayo na lang dalawa. Sa masayang buhay. Ang babaeng to, niloko tayong pamilya Gu ng matagal. Sek. Pag ininom na ng matanda yung gamot, tapos na.
Jiao, umalis na tayo. Baka bumalik na naman si Lu Chanking. Tama nga hinala ko sa pinagmulan ni Xiao Nuomi. Talagang lilitasin ko to. Kung talagang si Xiao Nuomi ay anak ni Chanking. Maganda yon. Lin Yao Jiao. Ang liit pala ng isip mo, akala ko matalino ka. Xiao Nuomi. Sayang, ate, patay na nung ipinanganak. Ayoko maniwala. Ibigay mo anak ko, buhay o patay man. Patay na anak mo, nung ipinanganak 6 na taon na ang nakalilipas. Patay na. Hindi ka nanay ko, hindi. At anak ko, bakit noon? Hindi siya buntis. At kung si Xiao Nuomi, ang anak niya, bakit niya? Sinasaktan at minumura. Baka naman si Lin Jiao. Hindi talaga buntis noon. Sino si Xiao Nuomi? Kumusta ang lola? Masama ang lagay, pinalitan ang gamot ni Lola. Lu Chanking, ikaw ba ang pumalit ng gamot? Imbestigahan kung sino ang gumalaw sa gamot ni lola. Ling Chuan, nitong mga nakaraang araw, si Lu Chanking ang nag-alaga kay Lola. Hindi siya. Sino pa kaya? Tuwing may problema, ako lagi ang sinisisi mo. Ikaw na naman ang may gawa nito, di ba? Ikaw ang kumuha sa Ling Chuan ko, at ikaw din. Ang naglagay ang pangakong pakasalan ako noon. Gusto ko talagang, palisin ka sa pamilya Gu, pero bakit ko? Sasaktan si Lola Gu? Hindi ko naisip na agawin ang anumang bagay mo. Ikaw ang laging nakikipag-away sa akin. Tama na. Anumang paraan ang gamitin. Dapat malaman kung sino ang pumalit sa gamot ni lola. Daday, may paraan ako para malaman kung sino ang pumalit sa gamot ni Lola. Anong pakulo mo, bata? Anong paraan mo? Bigyan mo ako ng gamot. Pakita ninyo ang inyong mga kamay. Bakit ko susundin ang gusto mo? Sino ka ba? Gawin ang sinabi ni Andy. Hindi si Mommy ang pumalit sa gamot ni Lola. Sabi mo lang yan, wala namang ebidensya. Bihira at mahirap makuha ang gamot na ito. Kung hindi sadyang hinanap, hindi namin ito hahawakan. Kung may himawak nito, may iwan ang amoy sa kamay. Hindi si Kuya. Hindi sa daday. Huwag mo akong hawakan, bata. Bakit ka kinakabahan? Ikaw ba ang pumalit ng gamot? May problema ba sa ilong ko? Bakit hindi ko naamoy ang gamot? Anak ng pating, handa ko. Hindi mo makikita ang butas. Sabi ko na hindi ako. Bakit ko sasaktan si Lola Gu? Kung hindi ikaw, sino pa ang gusto akong saktan? Lola, gising ka na? Salamat sa pag-alaga mo at ni Andy. Andy, Lola, gising ka na. Uwi na tayo. Nababaliw na sa pag-alala si Mommy at Daday. Salamat sa pagsagip mo kay Lola, Andy, pero hindi. Pwedeng sumama sa inyo si Lola. Bakit, Lola? Gusto nyo bang malaman kung bakit? Paulit-ulit na binibigyan ng problema ni Lin Yao Jiao ang mommy nyo. Kaya, magpapanggap pa rin si Lola na may sakit. Alamin mo, ano ba talaga ang gusto ni Lin Yao Jiao? Tandaan, huwag mong sasabihin kaninuman. Huwag din sasabihin sa nanay ninyo, nakuha? Lola, gising ka na. Buti naman, sobrang kinabahan ako. Mukhang kinakabahan ka na hindi ako mamatay. Ling Chuan, hulihin mo tong masamang babae. Siya ang nagpalit ng gamot ko. Hindi ako. Nagdadahilan ka pa? Nakita ko mismo, ginagalaw mo ang gamot ko. Lola, hindi po ako. Mali ang nakita mo. Siya ang naglagay ng gamot. Ling Chuan, maniwala ka sa akin. Talagang hindi ako. Ikaw, binabalahura mo ako. Boss Gu, naalala ko na. Kahapon, dumating si Anas Lin Jiao Jiao. At si assistant yan sa kwarto. Boss Gu, ilang taon na ako. Masipag na nagtatrabaho sa pamilya Gu. Paano ko magagawa ang ganitong bagay? Assistant yan, mabuti ang trato sa iyo ng pamilya Gu. Ganito ka pa magtaksil kay Lola Gu? Ling Chuan, mahirap bantayan ang magnanakaw sa sariling bahay. Ang taong tulad niya, hindi dapat panatilihin. Mga tauhan,
Boss Gu. Boss Gu, maniwala ka sa akin. Ilabas siya. Boss Gu. Si Lin Jiao ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nababaliw ka na. Asong ulol. Malapit ka nang mamatay, nang away ka pa. Ling Chuan. Pinaghirapan kong palakihin si Xiao Nuomi. Sa'yo, sa kanya. Sa pamilya Gu, wala akong anumang masamang hangarin. Tama na. Si Xiao Nuomi, hindi mo naman talaga anak. Anak siya ni Chan King. Narinig ko mismo na gusto mong gamitin ang bata para makapag-asawa sa pamilya Gu. Tapos kunin ang shares ng grupo. Lola, siguradong naghalusinet ka lang dahil sa sakit mo. Sinisumpa ko, ako si Lin Jiao. Hindi ko kailanman sinabi ang mga salitang iyon. Tatanungin kita ulit. Si Xiao Noomi ba talagang anak mo? Kung magsisinungaling ka sa akin, palalayasin kita sa pamilya Gu, sa Longcheng. Kung malalaman ni Gu Lingchuan na hindi ko tunay na anak si Xiao Nuomi, palalayasin niya ako. Hindi totoo. Anak ko si Xiao Nuomi. Si Xiao Nuomi ay anak kong ipinagbuntis at isinilang. Nagsisinungaling ka pa. Ang katulad mo ay hindi karapat-dapat maging asawa, lalong hindi ina. Lin Jiao. Itatanong ko sa iyo, si Xiao Noomi ba ang sanggol? Nakinuha mo ng ako'y mga anak. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Patay na ang anak mo noon pa, Lu Chanqing. Binabalaan kita, huwag mong pakialaman si Xiao Nuomi. Si Xiao Nuomi ay dugo ng pamilya Gu. Anak siya ni Ling Chuan. Huwag kang magpanggap. Ling Chuan, hindi mo iwan si Xiao Nuomi. Hindi mo rin ako iwan, di ba? Mula ngayon, wala ka ng kinalaman kay Xiao Noomi. Umalis ka na agad sa pamilya Gu. Ling Chuan, hindi mo ako mapapaalis. Nakalimutan mo na ba ang pangako mo sa akin noon? Hirap na hirap akong nanganak kay Xiao Nuomi. Sabi mo, sasagutin mo ako magpakailanman. Ngayon, sa harap ng lahat, tatalikuran mo? Sa mga nagdaang araw, maraming nangyari. Alin ang walang kinalaman sa'yo? Lin Jiao, sobrang disappointed ako sa'yo. Ikaw talaga, Lu Chanqing. Bago ka dumating, maayos ang lahat. Nang pumasok ka sa pamilya Gu, wala na kaming tahimik na araw. Tiyak na anak ko si Xiao Noomi. Hahanapin ko siya. Chan King. Xiao Noomi. Anak, hinanap ka na ng mama. Tita Tiangking, bakit ka umiyak? Halika, ilalabas na kita ngayon. Lu Chanqing, nababaliw ka na. Bitawan mo si Xiao Nuomi. Umalis ka, anak ko ito. Chan King, kumalma ka. Ano ang gagawin mo? Dadalhin ko siya. Anak si Xiao Noomi ng pamilya Gu. Saan mo siya dadalhin? Dadala ko siya sa ospital para sa sick test. Hindi pwedeng gawin yon. Alam ng buong negosyo sa Longcheng kung sino ang anak ni Gu Lingchuan. Kapag pumunta si Xiao Nuomi sa ospital para sa ENA test, magkakaroon ng tsismis at haka-haka. Paano na ang mukha ng gugru? Ling Chuan, kumpara sa pinagmulan ni Xiao Noomi. Ganun ba kahalaga ang mukha ng pamilya Gu? Naiintindihan kita, pero kailangan ding protektahan si Xiao Noomi. Huwag kang masyadong makasarili. Makasarili. Pinoprotektahan ko lang siya. Kaya't bilisan mo ang pagpapakasal kay Chan King sa pamilya Gu. Sa ganito, si Chan King, ang magiging tunay na ina ni Xiao Nuomi. Panahon na para magtalaga ng araw para sa inyong dalawa. Bago malaman ang buong katotohanan tungkol kay Xiao Noomi, wala akong gana magpakasal. Chan King, paulit-ulit mong tinatanggihan ang kasal. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Lu King sa akin ba? Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal? Sa isang linggo, pakakasalan ko si Lin Jiao. Gu Lingchuan, nagkamali ako sa'yo. Talagang 6 na taon na ang nakalipas, nagtulungan kayong siraan ako. Ipaliwanag mo na maayos. Ling Kuan, kung magpakasal ka kay Lin Jiao, hindi ka na apo ko. Ling Kuan, yung sinabi mo kanina, totoo bang pakakasalan mo ako? Sabi ko na nga ba, nakita mo na rin kung sino ang tunay sa'yo. Tingnan mo si Lu Chanqing. Kanina pa yung ayaw tumanggap ng kabutihan, saan siya hahantong? Umalis ka. Lin Jiao. Hoy, Lola, tumigil ka. Nababaliw ka ba? Ikaw ang nababaliw. Naglakas loob kang mapilit kay Ling Chuan. Ipinadala mo si Xiao Nuomi sa ibang bansa. Takot ka bang? Magkasama-sama kaming pamilya, di ba? Lola. Lu King, sa ganitong kalagayan, paano? Maalagaan si Xiao Noomi. Ipinadala mo siya sa ibang bansa. Para sa kanya lang yung mabuti. Ang labo mo. Si Xiao Nuomi ay napakaliit, ipinadala mo siya. Paano siya mabubuhay nang walang ina sa tabi? Lumalakas ka na ngayon, di ba? Gusto mo talagang pakasalan ang babaeng ito? Kung sino ang pakakasalan ko, sarili kong desisyon yan. Lola, ayaw kong ipilit mo sa akin. Ano na ba ang nangyayari sa'yo? Hindi ba si Chanqing ay mas mabuti kaysa sa babaeng ito? Nang 10,000 bises. Dapat mo munang tanungin si King. Binigyan ko siya ng maraming pagkakataon, pero siya. Ayaw niyang pakasalan ako, hindi niya ako mahal. Mahal mo ba si Chanqing? Hindi ba siya ang minamahal mo?
Mahal ko ba si Lin Jiao? Mula noon hanggang ngayon, gusto ko lang siyang bayaran. Pero si Lu Tianqing, para sa kanya, mukhang hindi ako ganap na may kahulugan. Magsalita ka. Paumanhin, Lola. Kung ayaw talagang pakasalan ako ni Tianqing, hindi ko na siya pipilitin. Maganda ba si Ling Chuan? Maganda. Nasaan si Xiaonuomi? Nababaliw ka ba, Lu Tianqing? Nangahas kang manuntok sa akin. Tianqing, kumalma ka. Kasalanan ko, hindi ko sinabi sa'yo. Ipinadala na sa ibang bansa si Xiaonuomi. Ling Chuan, para maiwasan mong saktan si Xiaonuomi para maprotektahan siya. Ipinadala na namin siya sa ibang bansa. Impossible. Hindi umalis ng bansa si Xiaonuomi. Dinukot siya. Huwag kang magwala diyan, Lu Tianqing. Malapit na akong ikasal sa pamilya Gu. Ako pa rin ang mananalo sa huli. Kung may mangyaring masama kay Xiaonuomi, hindi kita patatawarin. Sabihin mo sa akin ang totoo, nasaan na ba talaga si Xiaonuomi? Ling Chuan, totoo nga na. Inutusan ko si assistant yan na ipadala si Xiaonuomi sa ibang bansa. Kung walang aberya, nasa eroplano na siya ngayon. Totoo. Maging mabait ka. Masamang tiyuhin. Bitawan mo ako. Ano ba ang iyakan mo? Sisihin mo si Lu Tianqing. Bilang iyong ina, hindi niya kayang protektahan ka. Malas mo, nahulog ka sa akin ngayon. Tulong. Xiaonuomi. Sino ang nagsasalita? Bata, maging mabait ka, kung hindi. Papatayin kita ngayon din. Naku, tiyak na may masamang nangyari kay Xiaonuomi. Wala si Daddy at Momay, pupunta tayo kay Lola Go. Lola, hindi maganda. May kumuha kay Xiaonuomi, Lola. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mga simpleng kriminal lang, walang problema. Panoorin mo si Lola. Ang galing mo, Lola. Noon, sikat na action star si Lola. Maliit na bagay lang ito, walang problema. Sama-sama tayong iligtas si Xiaonuomi. Tara na. Walang kwentang bata. Kahit umiyak ka ng umiyak, walang sasaklolo sa iyo. Dapat hindi na lang dumating dito, si Lu Tianqing noon. Siya ang sumira sa plano namin ni Jiao. Dahil sa pagpilit niyang malaman ang katotohanan noon. Aya hindi ka naitali rito. Naiintindihan mo ba? Si Lu Tianqing ang may kasalanan nito. Huwag mong sasabihang masama si Momay Tianqing. Kayong dalawa ni Lin Jiao ang masasama. Maliliit na halimaw, pagkatapos ay ilalagay kita sa sako at ibebenta. Sino ang mga has gumalaw sa aking munting Noomi? Lola, kuya, tulungan ninyo ako. Ililigtas namin kayo. Noomi, ililigtas ka na ni Lola. Matandang babae. Payo ko, umalis ka na, matanda ka na, huwag kang makialam. Ingat, pagagalawin ko ang mga buto mo. Assistant yan. Dahil sa paglilingkod mo sa pamilya Gu sa loob ng maraming taon, binibigyan kita ng pagkakataong mag-surrender. Ano ang nakuha ko sa pagtulong sa pamilya Gu ng maraming taon? Si Guling Chuan ay, tiningnan lang akong isang asong bantay. Kung kailan iwan, kung kailan palisin. Ikaw ang hindi kontento. Gusto mo ng sobra-sobra. Karapatan ko iyon. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa mag-surrender, huwag mong sisihin ako. Lahat kayo sa pamilya Gu ay mga traitor. Matandang babae ka.
Kung lalapit pa kayo, papatayin ko siya. Masama, bitawan mo siya. Lola, tulungan mo ako. Assistant Yan, kumalma ka, huwag mo nang ituloy. Huwag nang dagdag salita. Ilipat mo agad ang mga ari-arian ng gugru. Sa pangalan ko, bilisan mo. Huwag mo siyang saktan. Kunin ang kontrata ng shares para sa kanya. Lola, mayroon akong panulat dito. Umatras. Kung may daya pa kayong gagawin, ang buhay ng munting ito ay mawawala ngayon. May problema ang panulat na ito. Tapos na. Noomi, Mali ako Lola, pakiusap patawarin mo ako. Masama, kanina ang tapang mo. sabihin, sino ang sumuporta sa ginawa mo? Bakit mo kinidnap si Noomi? Si Lin Jiao Jiao. Ang babae na ito, talagang napakasama. Siya, sinabi niya, basta wala si Xiao Noomi. Si Gu Chanqing, hindi niya kailanman mahahanap ang kanyang anak. At siya, hindi rin siya kailanman makakapasok sa pamilya Gu. Ang masamang babaeng ito, hayop. Mga tao, ihatid ninyo siya palabas. Huwag, Lola. Ngayon, tingnan natin kung anong dahilan pa ang masasabi ni Lin Jiao Jiao. Mga bata, halina, sumama kayo sa Lola Pauwi. Psych. Mama, si Yao Noomi, sa wakas nakauwi ka na. Nag-alala talaga si Mama. Salamat sa watch na binigay sa akin ni kapatid na may daw. Kaya ako nailigtas. Chanqing, napakaganda nito. Sa loob ng napakaraming taon. Sa wakas ay natagpuan mo ang iyong anak na babae. Lin Jiao Jiao, ano pa ang masasabi mo ngayon? Hindi, ang bagay na ito. Walang kinalaman sa akin. Ako ang nobya ni Ling Chuan. Ling Chuan, sabihin mo naman ang isang salita para sa akin. Tumahimik ka. May mukha ka pa bang maggulo dito? Ang pagpapakasal ay pinayagan ni Ling Chuan. Lola, ito ang utang ko kay Lin Jiao Jiao. Saan ba yan? Ang utang mo kay Chanqing, kailan mo babayaran? Si Xiao Noomi ay ang tunay na anak na babae ni Chanqing. Si Lin Jiao Jiao, ang nagnakaw sa kanya nang nanganganak si Chanping. Hindi ako ang nagnakaw ng bata, Lola. Hindi mo rin naman ako pwedeng pagbintangan ng ganyan. Assistant Yan, naipadala na namin sa pulisya. Inamin na niya ang lahat ng kalokohan ninyong dalawa. Nang malinaw at detalyado. Pag-utos kay Assistant Yan na kidnapin si Xiao Noomi, paggamit kay Xiao Noomi, para makuha ang tiwala ni Ling Chuan. Tapos papasok sa pamilya Gu para kunin ang shares ng pamilya Gu. Bawat isa. Alin ang hindi ginawa mo? Hindi ganito, Ling Chuan. Hindi. Natatakot lang ako. Natatakot ako kay Lu Chanqing. Baka may gawin siyang masama kay Xiao Noomi. Kaya ibinigay ko siya kay Assistant Yan. Kung alam ko lang na siya pala ang anak ni Chanqing. Hindi ko gagawin ito. Tigil na. Nagdadahilan ka pa. Chanqing, ano sa tingin mo ang dapat gawin sa taong ito? Bumalik na si Xiao Noomi. Ayaw ko nang makita ang taong ito. Iabot mo na sa pulis, Guling Chuan. Isa na lang ang tanong ko. 6 na taon na ang nakalipas. Ikaw ba at si Lin Jiao Jiao? Ang kasabata talaga ng sa akin lang. Parang hindi na tayo nagkita simula nung graduation tayo sa kolehiyo, di ba? Ayaw mo pa ring umamin? Nilagyan mo ba talaga ng gamot ang aking alak? 6 na taon na ang nakalipas. Naalala ko na lasing ako noon. Hindi ko na maalala ang mga nangyari pagkatapos noon. Tulungan mo ako, pananagutan ko ito. Ang kwintas. Hindi mo pa rin sinasagot ng diretso ang tanong ko. Noong gabi yun, 6 na taon na ang nakalipas, ang taong yun. Ikaw yon, Tianqing. Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga kasama si Lin Jiao Jiao? Ang naglagay ng gamot sa akin. Hindi ako nakipagsabuatan sa kanya, ikaw ang mahal ko. Ikaw din ang matagal ko nang hinahanap. Kaya pala lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang. Kung ganon, sina Andy May daw. At pati si Xiao Noomi. Lola, silang lahat ay mga anak namin ni Ling Chuan. Totoo ba yan? Hindi pwede to, Ling Chuan. Nangako ka sa akin. Ako ang dapat mong pakasalan, Ling Chuan. Ako ang nagkamali 6 na taon na ang nakalipas. Ngunit ginawa ko lang iyon dahil mahal na mahal kita. Niloko mo ako ng buong 6 na taon. Simula ngayon,
Pinagbabawalan na kitang pumunta pa sa bahay ng pamilya Du. Ling Chuan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Please lang, Ling Chuan. Ete, nagkamali na ako. Isipin mo na lang na tayong dalawa ay magkamag-anak. Pakiusap, Ling Chuan. Huwag mo akong palayasin. Okay lang ba? Sumusumpa ako na hindi na ako gagawa ng gulo. Mula ng araw na ninakaw mo ang aking anak, hindi ka na ako kapatid. Cheyan King, alam kong hindi mo ako mapapatawad sa bagay na ito. Ngunit umaasa ako na mabibigyan mo ako ng isang pagkakataon. Para ikaw at ang mga bata ay manatili sa pamilya Du. Hayaan mo akong unti-unting bumawi sa inyo. Momay, gusto rin naming manatili dito. Sige, maliit na glutinous rice, hindi na tayo maghiwalay. Ang ganda. Huwag mo akong hawakan. Ling Chuan, hayaan mo akong pumasok. Lucian King. Hindi ako titigil hanggat hindi ko ito natatapos. Malapit ka nang magpakasal, bakit ka napakalayo sa akin? Ano? Sumang-ayon lang ako kay Lola Gu na pakakasalan kita. At saka, close ba tayo? Cheyan King, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Kung mas maaga akong nakinig kay Lola at pinakasalan ka, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Huwag nang banggitin ang mga nakaraan. Isa kang gago na bulag sa katotohanan. Cheyan King, mali ako noon. Sinusumpa ko, ikaw lang ang mamahalin ko mula ngayon. Ipagtatanggol kita at ang mga anak natin magpakailanman. Guling Chuan, kailangan mong pangakuan ako. Dapat mong mabuting tratuhin ang mga bata. Maliit pa si Maiduan di. At si maliit na glutinous rice. Mula nang isilang siya, hiwalay na siya sa akin. Kailangan kong lubusang bumawi sa kanya. Pangako ko sa'yo. Cheyan King. 6 na taon na ang nakalipas, hindi mo ako itinulak sa unang tingin ba? Nang makita mo ako, hindi mo ako kinamuhian, tama ba? Kaya tanong ko sa iyo. Sa akin ba ay pagsisisi at pagbawi lang o? Pag-ibig, Papatayin kita. Ling Chuan. Guling Chuan, hindi ikaw ang gusto kong patayin. Ling Chuan, Ling Chuan, Lola. Lola, Ling Chuan, Lola. Dalhin agad si Ling Chuan sa ospital. Ling Chuan, Lin Yao Jiao, ano ba talaga ang gusto mo? Karapat dapat siya diyan. Sino ba naman ang nag-utos sa kanyang ipagtanggol? Si Lu Changking. Si Lu Changking talaga ang gusto kong patayin. Baliw ka. Mabait si Changking at pinalaya ka, pero ikaw ang nagtangkang patayin siya. Galit na galit ako kay Lu Changking. Dahil sa kanya, wala akong magandang buhay. Kung hindi ako magiging maayos, hindi rin kayo makakaligtas. Ang lakas ng loob mo. Kung may mangyaring masama kay Ling Chuan. Lu Changking, gusto lang niya ang kayamanan at estado ng pamilya ni Ling Chuan. At ang mga shares niyo sa Gugru. Ang taong tulad niya, hindi karapat-dapat kay Ling Chuan. Tama na. Ikaw ang hindi karapat-dapat. Ikaw ang nang-agaw ng pugad. Lin Jiao Jiao, makinig ka na mabuti sa akin. Dapat ka lang magdasal na ligtas si Ling Chuan. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Mga tauhan, dalhin niyo itong si Lin Jiao Jiao sa presinto. Mula ngayon, huwag siyang papapasukin sa Ling City. Doktor, kumusta na siya? Huwag kang mag-alala, MS Lu. Malakas ang pangangatawan ni Boss Gu. Hindi tinamaan ang vital organs. Dapat magigising na siya sa lalong madaling panahon. Salamat, Doc. Ling Chuan. Doktor, may problema. Kinilabutan ako. Ang cute mo naman kapag nag-aalala ka sa akin. Salamat kahapon sa pagharang mo sa akin. Masakit pa ba ang sugat mo? Masakit. Ay, ang sakit talaga. Masahihin mo nga ako. Nang niloloko mo ako, hindi mo naisip na magagalit ako. Pasensya na, mahal kong asawa. Oh, may isa pang bagay.
Ano yon? Lumabas na ang hatol kay Lin Jiao. Baka makulong siya. Dapat magbayad ang bawat isa sa mga pagkakamaling nagawa nila. Sana maging aral ito sa kanya. Gutom na ako. Ano ang gusto mong kainin? Gusto kong kumain ng... Nanay, babae ba o lalaki ang nasa tiyan mo? Alam ko na babae ang nasa tiyan ni nanay. Ang galing. Mula ngayon, site si Omi kasabay matutulog ng kapatid na babae. Bukas ay Mid-Autumn Festival. Sabay tayong manood ng buwan, okay? Site. 3, 2, 1, estatwa. Estatwa. Yehey. Dahan-dahan, mga anak. Maganda siguro ang buwan ngayong gabi. Kapag ipinanganak na ang anak natin, tawagin natin siyang Miyu, okay? CJ. Kahit anong pangalan ang ibigay mo, maganda sa pandinig. Lola, gusto kong mooncake. Sige, matakaw. Kukuha na ako para sa'yo. Ay, Lola, ako na ang kukuha. Samahan kita. Huwag na. Masarap maglakad-lakad pagkatapos ng matagal na pag-upo. Ingat ka. Lu Tianqing, ang galing mo talaga. Lu Tianqing. Napakarami mong naging anak para sa pamilya ko. At hinipitan mo pa ang pagkakawa. Kay Guling Chuan. Sino ka? Ano? Hindi mo na ako kilala? Ako ang ina ni Jiao. Ang dating kasintahan ng iyong ama. Ikaw pala. Noon, dahil sa akin. Ipinadala si Jiao sa inyo. Marami siyang tinis mula sa iyo. Nang sa wakas ay umangat siya. At pinaalis ka, hindi ko inakala. Na mauwi sa ganito ang lahat. Ikaw, isang kabit, ang lakas ng loob mong banggitin ang nakaraan. Kung hindi dahil sa kahabagan ng aking ina, hindi sana kayo nakapasok. Alisan niyo ang kaya. Tumahimik ka. Ang sanggol sa iyong sinapupunan, dapat ay kay Jiao. Maging ang posisyon bilang ginanggu, dapat ay kay Jiao. Anong gagawin mo? Nandito lang ang mga gu. Kung sisigaw ka pa, papatayin ko agad kayo ng anak mo. Nababaliw ka na. Nababaliw na ako. Bakit? Bakit ikaw? Ang maginhawang maging ginanggu. Samantalang ang Jiao ko, nasa bilangguan. Naghihirap. Dapat siyang magdusa sa ginawa niya. Babae, ngayong nasa kamay mo ako, papagsamahin ko kayo. Nang anak mong ito sa libingan. Lola, ang tagal na. Bakit hindi pa bumabalik si Tianqing? Buntis pa naman si Tianqing. Sana walang mangyaring masama. Puntahan mo na siya. Daday, masama ang nangyari. Dinagot si Momay. Ano? Anong gagawin mo? Noon, tinapakan ako ng ina mo. At nagtiis ako sa pamilya Lu. Ngayon, ipinakulong mo ang Jiao ko. Kung wala ka, matagal na sana kaming nagkaroon ng magandang buhay. Tama ba? Si Lu Tianqing ba ito? Hindi kita papatayin ng madalian. Dahan-dahan kitang pahihirapan. Ang sanggol sa tiyan mo, pagkapanganak, agawin ko siya. Gagawin natin kay Jiao. Sa oras na yon, si Jiao na ang magiging MRS Gu. Makakalipat na ako sa mansyon ng mga Gu, magkakaroon ng bilyon-bilyong pondo. Tumigil ka. Kung gagawa ka ng kalokohan na yon, hindi na makakalabas ang anak mong babae. Tumahimik ka, babae. Magiging maayos ang anak ko. Mula ng unang araw mo sa pamilya Gu, magkaaway na talaga tayo. Nandito ka na naman nag-arte. Yan ba ang ginamit mo noon? Ang ganitong itsura mo, para makuha si Guling Chuan? Yan ba? Nandito ka pa rin nag-arte. Tumigil ka. Baliw ka. Ano ang gagawin mo kay Tianqing? Kung lalapit pa kayo ng isang hakbang, papatayin ko siya. At ang sanggol sa tiyan niya, sa isang saksak. Huwag kang magwala. Kahit anong gawin mo, hindi ko pa rin. Tatanggapin si Lin Jiao. Baliw nga ako. Pinabaliw ninyo ako.
Ninakaw ninyo ang anak ko, ngayon papatayin ko siya. Buhay sa buhay, hindi ko kayo pababayaan. Alam mo ba, kung gagawin mo yan, makukulong ka. Kahit ano ang gusto mo, kahit magkano ang perang gusto mo. Maaari kong ibigay sa'yo. Masyado ninyong minamaliit ang pagmamahal ng isang ina. Para sa kanyang anak, alam mo ba kung hanggang saan ang kaya niyang gawin? Naiintindihan ko. Ako rin ay ina. Ano ba ang alam mo? Ngayon, wala na akong lahat. Ang aking Jiao, naghihintay sa akin sa bilangguan. Natatakot pa ba ako sa pagkakakulong? Ngayon, gusto kong siya, at ang demonyong sanggol sa tiyan niya, ay sumama sa akin sa kamatayan. Huwag. Ano? Nanghihinayang ka? Sage, lumuhod ka. Magmano ka sa akin at kay Jiao at humingi ng tawad. CJ, pwede akong lumuhod. Basta pakawalan mo lang siya. Pwede akong magbayad ng buhay sa buhay. Ling Chuan, huwag. Huwag. At ikaw, matandang to, lumuhod ka. Laluhod ako sa iyo. Basta huwag mo lang sasaktan si Changking. Ang buhay kong ito, sa iyo na. Lola, Hahaha. Ang presidente ng korporasyon at ang puno ng pamilya ay lumuhod sa akin. Pero, hahaha, ipapasama ko pa rin siya sa akin sa kamatayan. Huwag. King, ang ating anak. ayos ka lang. Siguradong magiging maayos ka. King, malapit na ang doktor. Kapit ka lang. Siguradong magiging maayos kayo ng bata. Ling Chuan. Ang nangyari noong 6 na taon na ang nakalipas. Hindi kita sinisisi. Ang pinakamasaya kong nangyari ay nang mabuntis kita. At nagkaroon tayo ng 3 magagandang anak. Akala ko magiging maligaya tayong mamuhay ng ganito. Pero hindi ko inasahan. King, huwag ka nang magsalita. Magiging maayos ka. Kasalanan ko ito. Hindi ko agad nakilala kung sino ka talaga. Pero ang pinakamasaya sa lahat ay nang makilala kita. Huwag mo akong iwan, pwede ba? King. Tatay, ano ang nangyari sa dulo ng kwento? Ang nangyari, naparusahan ang masasamang tao. At naligtas din ang kapatid na babae. Mabuti naman. Pagkapanganak ng kapatid ko, gusto kong matulog kasama siya. Sige, matulog ka na. Bukas ng umaga. Makikita na natin si Mommy. Ang bait mo. King, bakit ka tulog ng tulog? Iniwan mo sa akin lahat ng gawain sa bahay. Miss na miss kita. Lumaki na rin ang ika-4 nating anak. Gising na. Gising ka at tingnan mo siya. Sabi ko, babawi ako sa'yo. Basta gumising ka, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Gusto ko lang na gumising ka na. Ang ating pamilyang 6. Kasama si Lola, mamumuhay ng masaya. Mamay, miss na miss ka namin. Gising ka na. Ganun pa rin si Changking. Sabi ng doktor, grabe ang tama niya. Hindi alam kung kailan siya magigising. Malapit nang magising si Mommy. Tatay, tawagin mo ang doktor. Anong nangyari kay Mommy? Si Mamay magigising sa loob ng 1-0 segundo. 1-0, siyam, 8. 6, 5, 2, 1. Mommy, nagising ka na. Miss na miss ka ni May daw.
Mga anak, miss na miss ko rin kayo. Jian King. Hinihintay ka namin gumising. Pakiramdam ko, parang nagkaroon ako ng napakahabang panaginip. Talong. Jian King, salamat sa'yo. Ling Chuan, tapos na ang kaguluhan sa wakas. Kailangan nating mabawi. Ang 6 na taon na lumipas. Dapat na nating mabawi yon. Kaya, mas gusto mo ba ng basketball team? O soccer team? Guling Chuan. Jian King. Mahal kita. Daddy at Momay, mahal din namin kayo.